Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin, ito nga po napakatapang na pagharap ni former House Speaker Martin Romualdez dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure. Kasi 'di ba, ang dami nagsasabi, hindi haharap 'yan kasi pinoprotektahan 'yan. Hindi haharap 'yan, lilipad na 'yan ng ibang bansa. Ang dami nilang chismis. Dito nga po kay Congressman Martin Romualdez. Pero tingnan nyo, boom! 'Di ba? Pinatunayan niya na wala siyang kasalanan. Mas maigi pa nga itong si Congressman Martin Romualdez rather than Sara. Si Sara, biruin nyo, talagang kumapit dito nga po sa Supreme Court para lamang po na iurong o i-delayed ang kanyang impeachment. 'Di ba? Samantalang itong si Romualdez, walang drama, walang pa-presscon, 'di ba? Walang pasikat, purely talaga ang intention niya na dumalo, hindi para sa linisin ng kanyang pangalan, para sabihin kung ano nga ba ang katotohanan. Alright, sige. Basahin natin 'to. Former House Speaker Martin Romualdez appeared at the Independent Commission for Infrastructure dito nga po sa Fort Bonifacio, Taguig City, October 14, to attend hearings on alleged flood control project anomalies. Natatawa nga ako, nasa na ba yung state witness niya, ni Marcoleta? Bigla na lang naglaho, 'di ba? Nung sinabi ng abogado na hindi naman siya yung nagnotaryo, ng kanyang affidavit, 'di ba? Kumbaga, maybe gawa-gawa lang para yurakin, sirain ang pangalan ni Martin Romualdez. That's a typical type doings of DDS, 'di ba? Ang manira, 'di ba? Hindi ko sinasabing naninira si Marcoleta, but if the shoe fits, then wear it. Okay. Romualdez said he is willing to publicize his statement of asset, liabilities, and net worth. SALN. Should the ICI require it? Ngayon ang tanong, si Sara Duterte ba? Willing rin ba na i-public ang kanyang SALN? As far as we know, 'di ba, sa kanyang ama nga, 'di ba, huling public nila ng SALN 2017. Tapos binago pa ni Martires, 'di ba? Yung paghingi ng SALN, kapag hingi ka ng SALN, kailangan dadaan ka muna sa ombudsman. So ang daming process, 'di ba? Kaya buti na lang, bago na yung ating ombudsman ngayon, si Boying na, at willing siya na i-public, mga minamahal, ang SALN. 'Di ba? Sa kung sino mang gustong humingi, 'di ba, na mamamayang Pilipino dito nga po sa mga SALN na mga official na ito. For public transparency ba? 'Di ba? For public accountability ba? Ngayon, okay, sige. Ay, yung kaibigan natin nag-comment. Sabi ni Myla, Mima, hindi siya nagtago, hindi siya nagpaawa, hindi siya nagpa-presscon para lang mabango ang pangalan niya. Tahimik lang siya, kalmado, pero diretso ang sagot. Alam mo ba kung bakit, Mima? Kasi ang mga taong walang tinatago, hindi kailangang sumigaw para marinig, sapat na ang katotohanan. Wow! Uy, totoo yan, mga minamahal. Kasi yung iba talaga, sobrang allergic sa investigasyon. 'Di ba? O ang iba hindi nga uma-attend. Oo. Ang iba nagpapa-presscon lang, 'di ba? Pero itong si Martin Romualdez, pag sinabing, uy, iimbestigahan ako, sige, go ahead. Investigate me. Hanapin ninyo kung ano ba yung totoo. I'm willing makipag-participate. Diyan nga po sa gusto ninyo. Tingnan ninyo. Itong si Sara Duterte, 'di ba? Nung nakaraan, pinapaharap sa impeachment. Kung sakali man, ang sabi niya, hindi niya na daw kailangang umattend. Ang dami niya mang palusot. Pero nung una, sinasabi niya, yes, a-attend ako. Eventually, sasabihin niya, hindi na ako a-attend. Diba? Pero itong si House Speaker Martin Romualdez, wala. Talagang pag sinabi niya, a-attend ako for the sake of the truth, for the sake of accountability, diba? Sinagot niya ang issue kasi hindi niya naman niloloko ang taong bayan. At wala naman siyang tinatago. At saka, kung malinis ka, bakit kailangan mong takbuhan ng proseso, diba?
O, hindi naman yun ginawa ni Congressman Martin Romualdez. Even though yung pigilan ang investigation ng ICI, ginawa niya ba? 'Di ba? Hindi. Pero itong si Sara Duterte, yes, of course. Dito nga po sa usapin ng impeachment, humingi ng tulong sa mga appointee ng kanyang ama. Oo. Mga minamahal doon nga po sa Supreme Court na in the first place, co-equal branches yan. 'Di ba? Bakit makikialam ang Supreme Court sa trabaho ng Senate at ng lower house na in the first place nga, meron sila kanya-kanyang duties and responsibilities. Eh di, hindi na patas yun. 'Di ba? Dinilayed ang impeachment. Dinilayed, hindi dahil sa kung ano pa mang tawag dito. Dinilayed ang impeachment hindi dahil para linisin ang pangalan ng Sara Duterte. Dinilayed ang impeachment kasi gustong patagalin. Kasi hindi naman talaga nalinis yung pangalan ni VP Sara in the first place. Hindi nalinis ang kanyang pangalan. Hindi siya inosente, hindi siya hindi na guilty. Hindi, dinilayed lang talaga sa technicalities. Oo, hinanapan nila ng butas mga minamahal. Technicalities na 1-year rule bar, 'di ba? Ang dami nilang keneme, eklavush, 'di ba? Mga minamahal. So, nakaka-proud lang, 'di ba, na dumalo itong si House Speaker Martin Romualdez ng sobrang tahimik, 'di ba? Tapos walang tinatapakang tao, walang pa-presscon, pero hindi siya exempted sa tinatawag na oy, ano ka na, ganyan ka na, ano ka na, malinis sa pangalan mo. Hindi. Kasi up to this moment, pinapaimbestigahan pa rin siya. Pero sobrang linaw ng kanyang intensyon na, sige, go, 'di ba? Investigate me. Okay lang sa akin, I will participate. 'Di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin itong classic style moves ng mga DDS kung bakit nga ba napunta dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure, itong si Congressman Martin Romualdez. Yung state witness kasi ni Marcoleta, alam naman natin yung issue, no? Na itong si Orly Gutesa, nanumpa, mga minamahal, oo, na meron daw pong suitcase, tama ba tayo? Mali-maleta na pera, na inilalagak daw kay House Speaker. And even din daw dito kay Zaldico. Pasensya na. Okay na yung boses natin, pero sinisipon pa tayo. 'Di ba? Siniraan malala si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Martin Romualdez. That's why na pinatawag siya ng ICI. Pero, mga minamahal, ito yung twist dito. Naglaho yung state witness ni Marcoleta matapos sabihin ng abogado na hindi niya ninotaryo or hindi siya yung nagnotaryo ng affidavit na kanyang sinabi. Mahalaga pa naman mga minamahal yung affidavit na yan. So, meaning, that was a, gawa-gawang script, 'di ba? Para sirain lamang itong taong ito. At saka, in the first place, bakit kay Marcoleta hingi ng tulong? Hindi naman siya yung Senate chairperson ng Blue Ribbon Committee. Dahil si Ping na po ang merong hawak nun. 'Di ba? So, ba't hihingi siya ng tulong kay Marcoleta na pwede naman kay Ping? 'Di ba? So, anyway, mga minamahal, habang nagkakagulo ang mga kalaban ni Congressman Martin Romualdez, si Romualdez sobrang easy lang. Binibasic yung mga hearing. Hindi nagtatago. Sabi pa nga nila, mga minamahal, the truth doesn't tremble under scrutiny. Diba? Sabi ng ating kaibigan na si Amidona, sabi niya, Mima, the truth doesn't tremble under scrutiny. Oy, totoo yun. Kasi nagbabasa ako ng comment diba? Kasi talaga kapag malinis ka, kahit ilawan ka pa ng spotlight, wala kang ikakahiya. Kasi alam mong sobrang linis mo. Habang ang iba, mapapansin naman ninyo, diba? Nagtatago sa press con, press release, hindi humaharap sa mga hearing, diba? Gumagamit pa ng trolls. Pero si si Congressman Martin Romualdez, nakangiti at proud to be habang sumasagot. Yan yung totoong matapang. 'Di ba? Hindi naninigaw, hindi naninindak, tahimik lang, pero mayroon siyang pinanghawakang integridad. So, ang dami na din sumubok dito mga minamahal, na labasan ng fake news, sirain itong si Martin,
gumamit pa ng fake witness, fake narrative, pero tingnan ninyo, up to this moment, puro lang blah blah blah, puro lang chu-chu-chu. Wala pa ring ebidensya, wala pa din nakakapagdikdik sa kanya. Si Romualdez, time to time, nag-a-update ng SALN, walang issue sa ombudsman, walang kaso sa Sandigang Bayan. So, you know what, mga minamahal, this is the kind of politics that we had kapag ang tao nagtatrabaho ng maayos at hindi nila kayang pantayan, sisiraan na lang nila. Wala kasi sila mga character development up to this moment. Yes, that's true. Wala silang character development. Huy, magto 2026 na wala pa din kayong character development. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. 'Di ba? So, at the end of the day, mga minamahal, itong si Speaker Martin Romualdez, I will say na panalo siya. Diba? Kasi sa panahon ng punong-puno ng intriga, hindi niya po yan tinakbuhan. So, meron siyang yagballs. Merong paninindigan. Ay, ganda ng nails ko. Diba? Diba, mga minamahal? So, yung mga nilalatag ng mga DDS na script, wala namang facts yun, mga minamahal. Kineme lang nila yon, 'di ba? Samantalang si Romualdez nung umattend, ang hawak niya facts. Tapos based on the truth. And siya yung tipo ng tao walang I would say na hindi naman siya totally sobrang linis, pero nakikita ko na most probably the lesser evil, 'di ba? Itong si Romualdez. So, now, mga minamahal, isa lang yung masasabi ko, better luck next time. Dito nga po sa mga DDS na duwag. And sa panahon ngayon, marami ang mga nagtatago sa likod ng mga fake news, abogado ko nila, troll farms, diba? Daming ganyan. Pero si Romualdez, matatag. Diba? Uy, baka naman may nagsabi, binabayaran ko ata Mimo para mag-comment kay Romualdez. Do you think, guys, mababayaran si Mimo Alicia yung prinsipyo ko? 19 years old, simula nung nag-content ako. Mayroong mga sumubok, diba, na bayaran ang prinsipyo ko. Pero anong ginawa ko? Hindi. Diba? Hindi ako nagpadali sa kanila. Alam niyo kung bakit? Mga minamahal? Paano ang taong bayan? Diba? Paano tayong mamamayang Pilipino? Paano yung boses ng mga kaidaran ko? Nagre-represent ako sa mga Gen Z, tapos lolokohin ko kayo? Lolokohin ko yung mga kapwa ko Gen Z? Hindi naman po ganun si Mima, mga minamahal. Diba? So, alright. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga Team Replay, sorry ka, diba? Maraming salamat sa inyo. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.